disagree with them because sinasabi nila, binadali. This has been postponed 7 times. The modernization has been postponed for 7 times. And those that have been objecting or have been crying out and been asking for suspension are in the minority. Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Batas with Atty. Claire Castro. Nakakailang pagkapahiya na ba itong si Senator Raffy Tulfo kay PBBM? Yung mga nagmamarunong mukhang binubutata ni PBBM sa isang single computation. 80% have already consolidated. So paano naman? Yung 20% ang magde-decide yung buhay ng 100%. So pakinggan natin yung majority. At ang majority sinasabi, ituloy natin. So that's what we do. Ito kasing resolution na ipasuspend muna ang PUV Modernization Act ay hindi naman galing sa kanya. Nung may Senate hearing kasi rito, natatandaan nyo ba nung binanggit ng mga resource person na problema nila yung mga kapitoko sa posisyon ng mga opisyal na di umano'y corrupt at hindi naman agad mapatanggal dahil wala naman daw ganong kalaking power ang Cooperative Development Authority o yung CDA. Ito pang si Senator Raffy Tulfo ang nanghihingi sa resource person kung ano ba ang dapat gawin patungkol sa problema, lalong-lalo na patungkol dun sa problema sa kooperatiba. Tiba-tiba pa rin, ika nga. Yun po kasi yung process ng batas. Then there's a problem with the system. And how would you address that system na ngayon ay kine-question nga ng ilan? So dahil sa tagal ng hearing at mukhang wala pang ginagawang solusyon, pumasok itong si Senate President Chis Escudero. Inuna nga niya itong PUV Modernization Act na mukhang minadali. Nagbigay siya ng suwestyon na gumawa na lang daw muna ng resolusyon na ipasuspend muna ang pagpapatupad ng PUV Modernization Act at tutulungan pa nga niya daw si Senator Raffy Tulfo na mag-convince ng iba pang senador para sumang-ayon sa nasabing resolusyon. At ito naman nga daw si PBBM ay nakikinig at dahil sa narinig na ito ni Senator Raffy Tulfo, agad na sumang-ayon. At yun, paglabas ng news, pati yun sa kanyang FB account, si Senator Raffy Tulfo na ang lumalabas na nag-isip ng solusyon. Siya na ngayon ang bida at nawala na nga sa report na ito ay opinion at suwestyon ni Senator Chis Escudero. So tingnan niyo po itong pinost sa FB account ng RTIA. Nakakaawa ang pondo ng gobyerno. Naka-take out na ang loan sa Land Bank at Development Bank of the Philippines. Tapos kompleto na yung kickback ninyo. Walang tumutulong kung hindi kami magrarally, hindi kami magsisigaw, hindi kami pakikinggan kahit sa LGU. So sino pang kumakampi? Siguro isang Senator Raffy Tulfo na ang inaasahan namin na kaya nandito kami kasi gusto namin matuldukan itong PUV Modernization Program na to. Katulad po nitong Board Resolution 2024-053. Bakit po ito inilabas? Pero bakit nung na-discover namin ito 3 weeks ago, pinuntahan po namin yung mga regional directors? Bakit po hindi nila alam itong Board Resolution na to? At hindi po nila alam kung ano ang nilalaman nito, Mr. Chair. Hindi ko po alam kung nagtatanga-tangahan po ba ito o mga tanga talaga o sinisindikato po nila. May kakulangan po dito yung CDA sa tingin namin. Dahil ito po yung katunayan na mayroon na po na sinuspended na mga opisyal. Pero hanggang ngayon po ay nakaupo pa rin bilang opisyal ng mga kooperatiba. May suspension order na, pagkatagal-tagal na yung suspension order and yet hindi nyo pa rin na-implement, nakaupo pa rin. Yun yung nakaka-insulto para sa mga jeepney operators, sa mga jeepney drivers particularly. Yes sir, wala naman po kasi kaming police power. Who has the police power, ma'am? Bali ano po sir, by charge order para kaso na po sa court. O so, mahabang proseso pag korte. Actually sir, yes po. Then useless. Mag-issue ka ng suspension order, tapos tututol yun na issue yung suspension order, then you go to court. When you go to court, mahabang proseso yan. Damn, abutin ng taon-taon. Tapos, habang nilitis yung kaso sa korte, adding insult to injury, nakaupo pa rin yung nasuspendido at titiba-tiba pa rin, ika nga. Yun po kasi yung process ng batas. Then there's a problem with the system. And how would you address that system na ngayon ay kine-question nga ng ilan? Sila sir, dahil sila yung aggrieved party, pwede kasi nilang ibigay yun sa police. Pupunta sila sa police? Yes po, dadalhin po nila yun. No, ma'am. Sorry, mama. Hindi, kung pupunta sa police, hindi po trabaho ng police. Limited lang din po yung aming power. So hindi niyo pag-isipan itong PUV modernization para minadali ito
Hindi nyo nakonsulta lahat ng stakeholders eh. Ang ginawa nyo kasi, ang kinukonsulta nyo lang palagi, LGU, LTFRB, DOTR, kayo-kayo lang. Hindi nyo kinonsulta yung mga mismong people sa ground mag-high ng resolution para suspendin po itong PUV modernization program. And susuporta naman po ako ng mga kasama ko Senado, majority, and even the Senate President, then so be it. The Chair deems it proper to suspend this hearing, and therefore, I will file a resolution to suspend the modernization program. Samantalang, yung suggestion ay galing kay Senate President Chis Escudero. Kaya pinapanukala ko, Mr. Chairman, buwang paniniwala ko na mayoriya ng mga senador ay sumusuporta sa pagsuspinde ng modernization program na ito. Kaya imbis na panukalang batas o dagdag dito, makakapagpasa tayo agad ng resolusyon expressing the sense of the Senate na hinihiling at pinapanawagan sa Pangulo na ito'y pansamantala munang suspindihin hanggat hindi nasasagot lahat ng mga katanungan, lahat ng problema at lahat ng kwestyong pinansyal kaugnay ng modernisasyon ito. Buwang pag-asa ko, Mr. President. Dahil na rin sa mga naging posisyon ng Pangulo sa kanyang zona, partikular kaugnay ng Pogo, may isang bagay na pinakita si Pangulong Marcos kahapon. Siya ay nakikinig at siya ay sensitibo sa pulso at opinyon ng ating mga kababayan. At bilang inyong mga kinatawan sa Senado, sa Pangulo ni Chairman Raffy Tulfo, paparinig natin at ihahatid natin sa kanya yung pulso, pananaw at posisyon ng mas nakararami nating kababayan na ipagpaliban muna ito. At sana, dinggin niya, tulad na naging posisyon din ng Senado sa Pogo, yung ating posisyon, kaugnay nito, na hindi na kailangan hintayin pa yung susunod na zona. Kasi kaisa niyo ako, Mr. Chairman, at suportado ko ang posisyong yan kung inyong iyahain ng resolusyon kahit po sa darating na linggo. Yan ay resolusyon lamang naman po. Kapag ka makakuha tayo ng mayoryang pirma, tutulungan ko kayo makakuha ng mayoryang pirma. Agad namin maipapasa ang panawagang ito ngayon o sa darating po na linggo. Maraming salamat. Thank you, Mr. Chairman. Salamat po sa inyo. Yes, definitely, absolutely. Ako po ay mag-pahain ng resolusyon para suspendin po itong PUV modernization program. Yung suggestion ni Senate President Chis Escudero ay na-copy-paste lang naman talaga nitong si Senator Raffy Tulfo. Pati yung mga opinyon na minadali, hindi pinag-isipan, copy-paste lang yun. Kopya lang yun. Pero dahil nga sa copy-paste lang, ang ginawa niya, mukhang hindi na siya nag-isip ng sarili niyang solusyon. Iyan ba ang resulta ng 3 araw lang sa Senado? At 2 araw sa RTIA? Di pa kasama ang taping dyan para sa kanyang pang-Sunday na programa. Ang tanong, nag-aaral ka pa ba sa dapat mong aralin? Nakakailang butata ka na ba kay PBBM? Actually, pangalawa na ito Una yung Magna Carta for Seafarers. Imagine, na-certify pa ito as urgent ni PBBM. Gusto niya mapadali ang pagpasa ng Magna Carta for Seafarers. Si Senator Raffy Tulfo ang sponsor nito. Pero umamin siya, nung tinatanong siya ni Senator Coco, kung ito ba ay copy-paste lang. Umamin siya. Copy-paste lang talaga. So, hindi siya yung pinaka-author nito. Sponsor lang siya rito. Dahil matagal na itong ginawa ng mga nauna pang mambabatas. So, iyon na nga. Nag-copy-paste na nga, pero mukhang hindi pa inaral ng malaliman ang nasabing panukalang batas. Kaya nung nagkaroon ng interpellation, abay mukhang napikon itong si Senator Raffy Tulfo kay Senator Pia. Dahil sa maraming itinatanong, dahil mukhang kulang nga talaga yung sinabing panukalang batas. Pero mukhang hindi iyon ginusto. Dahil sa term ng domicile at residence pa lang, hindi na sila magkasundo. At never na kung saan siya babalik in case of repatriation, because we're talking here of repatriation. So therefore, like you mentioned, and I've mentioned earlier, sa MLC, Maritime Labor Code 2006, never kasi na-mention doon yung word residence. They always use the term domicile in referring to the seafarer after he or she's been repatriated. So may point din po kayo dahil Philippine law ang pinairal natin dito. That's why much better kung gagamit tayo ng word residence. I see your point. On the other hand, dito po kasi sa MLC, maging doon sa contract nitong seafarer sa SEC, sa standard employment contract, doon po sinusulat niya kung saan ang kanyang permanent domicile, and never na-mention doon ang word residence. Kasi kung maglalagay tayo ng another word doon na wala po sa standard employment contract at wala po sa MLC, medyo magulo po yun, Mr. President, Your Honor. Well, Your Honor, magulo din po yun if under Philippine law, you do not provide for clarity
if you mean domicile or residence. What do you mean, Your Honor? What Okay. is your intention? At to what point will the Philippine government be responsible, domicile or resident? What is the intention of His Honor in the draft? Oh, The residence or the address given by the okay, the domicile is same as the address given by the seafarer when he signed his contract doon po sa SEC, Standard Employment Contract. Doon po nakalagay yung kanyang exact address under the word domicile. Ganon din po doon sa MLC, yung word domicile ang means na yun po yung kanyang place of residence. And again, I would like to put it on record na I see your point, Your Honor, na this is Philippine law we're talking about. Dapat under Philippine law, gamitin natin yung word residence. However, since wala naman po yung word residence, maging sa standard employment contract na pinirmahan ng ating seafarer and maging sa MLC, baka magkaroon ng konting confusion doon because two different, I mean, doon sa dalawa, domicile always been mentioned and never na-mention yung word na residence. Mr. President, Your Honor. Do I remember correctly that in the first part of His Honor's answer, he said in the standard employment contract, he would indicate as his domicile, his what? What did His Honor say? Place of residence, place of permanent residence? What was the statement made? Saan mo? our deputation of preparation. Doon sa princess, sabi niya kasi sa SEC, nakalagay ng domicile. Meron tayong po kayo. Saan din sa SEC to? Okay. Your Honor, sa kanyang standard employment contract, again, doon sa part ng repatriation, it refers to the process of returning seafarer to the point of hire or the seafarer's place of domicile. Yun po yung nakaspecify doon sa SEC. Your Honor. But earlier, Your Honor, you said that the SEC states the domicile as something. You said that. What was that? I'm just asking for His Honor to repeat that because I will try to help His Honor clarify the intention. If he just repeats, what did you say? Permanent residence or current residence? The place of domicile is the address written by the seafarer as his place of residence. Kahit come to the rescue ang mga alalay nito si Senator Raffy Tulfo, hirap pa rin talaga silang ma-explain at maayos ang nasabing panukala. Hanggang ayun, ginusto na ni Senator Raffy Tulfo na maglatag na lang ng banig sa Senado. Balik tayo sa interpellation and then after ma-explain ko, pwede niyang i-amend at pwede niyang hindi. Napapahaba lang po tayo. Lang po tayo, Mr. President, Your Honor. Kung gusto niyo po, maglatag na po ng banig dito. Dahil nga daw, tumatagal, lalong-lalo na itong tatanong ni Senator Pia. Welcome to the legislative work. Mukhang hindi ka pa ready. Akala nyo pang RTIA lang lahat. Nadadala sa sigaw, nadadala sa paangas, pautos. Hindi ganun. Kasi batas ito. Lahat ng taong concerned dyan, apektado. Matapos ang ganong klaseng initan sa interpellation, na-approve din. So nagpunyagi itong si Senator Raffy Tulfo. Pero syempre marami na rin bumatiko sa kanya dahil nga mukhang minadali niya ang pagpapa-approve itong kanyang Magna Carta for Seafarers. Marami nag-congratulate, pati na sa RTIA, kinongratulate siya as if parang napirmahan na bilang batas. After that, nag-bycam at umasa na ito ang unang batas na maipapasa ni Senator Raffy Tulfo. So ilang araw ang lumipas, yung mga kasabayang panukalang batas, napirmahan na ng PBBM. Maliban dito yata sa Magna Carta for Seafarers. Pinabalik. Yan na nga ba yung mga iniisip ng iba? Dahil sa pagmamadali na maipasa, kasi tutulugan at maglalatag ng banig pag hindi pa yata naipasa, ayun, lumabas, maraming kulang. So, kamakailan lang, pinuna ito ni Senator Zubiri. Nakakailang bycam na ba daw itong Magna Carta for Seafarers? Aba, nakadalawang bycam na pala. Wala pa rin nangyari. So may pangatlo na. So umaasa sila ngayon na maaayos na at mapipirmahan ni PBBM. Actually, yan din ang wish ni Senator Raffy Tulfo nung SONA. Senator, ano yung gusto nyong marinig sa SONA ngayon? Ang gusto ko marinig for the end time, yung Magna Carta for Seafarer na sana matalakay ang ating Pangulo at mapirmahan na niya.
So, ihahambing natin itong kinapi-paste na Magna Carta for Seafarers. Di ba parang pinarot niya lang, kinapi-paste niya rin ang sinabi ni Senator Chis Escudero na ipasuspend muna ang PUV Modernization Act. So ano ba naman ang makukuha natin sa isang copy-paste na hindi naman naaral? Gamitin mo yung mga words na ginagamit mo sa mga resource persons mo. Tanungin mo sarili mo na, tamad ba ako? Efficient ba ako? Nag-aaral ba ako? Bakit yung ibang senador naghihiring samantalang ako nakabakasyon? Tama ba yun? Puro ba ako utos lang? Saan ako magaling? Sa paggawa ng batas o sa pag-uutos lang? Hanggang dyan muna po tayo. Hanggang sa muli, magkita't magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire Cas na nagpapaalala, huwag tulugan ang inyong karapatan.